Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ang dami kong nababasang request na i-drawing ko daw si Miss Universe 2018 Catriona Gray, so eto na. Ang mga gagamitin natin ay charcoal powder, 8B pencil at gagamit ako ng watercolor paper hot press. Yung full list ng art materials ay nasa description box, open nyo lang yun. Dry brush technique yung gagawin natin, may nauna na akong tutorial tungkol doon, so I think mag-a-add na lang ako ng more information. Kadalasan, 5 brushes yung ginagamit ko, from left to right, small pointed brush o yung pang details, nylon bristle at mga 30 pesos ko lang nabili. Madalas kong gamitin sa paggawa ng mga details katulad ng mga mata, outline, at hair strands. Yung mga kasunod naman ay mga makeup brushes na why not, 'di ba? Next ay small filbert brush. Ginagamit ko din sa paggawa ng medyo malalaking details katulad ng feature ng mukha at pwede din sa hair strands, itatabingi mo lang ng ganyan. Ang pangatlo ay angle brush. Ito, sa hair ko din ginagamit. Itong dalawang to ay nabili ko, actually set sila at mga 5 yata to pero hindi ko ginagamit yung iba. 50 pesos ko nabili per set na to, mura na 'di ba? Round blending brush talaga ito. Naging ganyan lang yung shape kasi kinagat ni Dongi. Ginagamit ko sa pang-blend para soft. 60 pesos lang ito. Puro ko yata kasi hindi ko na masyado tanda kung saan, kung nabili at anong exact prices. Mga estimation lang. Yung pang last ay fluffy na filbert brush. Nabili ko sa bench ng 99 pesos. Ginagamit ko naman sa skin para super smooth. Honestly, hindi pa yata ako nakakabili ng lagpas 300 pesos sa isang brush. Pero may plano akong bumili ng mga 1 or maybe 2 mga pang watercolor. May nagugustuhan kasi ako, pinag-iisipan ko pa. Medyo kuripot kasi talaga ako. Pero sana worth it, 'di ba? Sana. Ngayon, isisimplify ko kung paano gumawa ng smooth na skin. Sa bilog muna tayo mag-practice para hindi overwhelming. Yung fluffy filbert brush yung una kong ginagamit. Maglo-load ako ng dark charcoal powder tapos ipapahid ko sa scratch paper para mabawasan yung powder sa brush at para maging even. Pagkatapos nyan, tsaka natin ipapahid sa bilog o sa skin area. Super gaan lang ng kamay ko, as in super gaang lang talaga. Uulitin ko maggaang lang yung kamay sa pag-apply. Inuulit-ulit ko para matandaan nyo kasi yun yung key sa technique na ito. Layering at super slow ng pagbibuild ng layers. Iwasan nyo manggigil, relax ka lang. Yung tipong parang wala kang nilalagay pero dahil paulit-ulit mong ginagawa, slowly nagkakaroon na ng shading. Number 4 na lang yung itatawag ko sa brush na ito. Hindi ko na alam kung round brush pa ba ito kasi yung shape niya, pero medyo fluffy pa rin at mas maliit yung size nito kaysa sa nauna. Same lang yung pag-apply. I-test mo na sa scratch paper bago i-apply sa drawing at ilagay sa mga darker o shadow area para mas precise. Makikita nyo na nilalagay ko sa medyo baba ng bilog kasi ito yung darker area. Usually mga A4 sizes yung mga ginagamit kong papel, for your reference lang. Kapag mas malaki yung paper na ginagamit mo, need mo din na mas malaking brushes para mas mabilis din yung paggawa mo. Gamitin yung small filbert brush para i-outline yung bilog para mas precise at darker. Ang isa pang key, white paper yung ginagamit natin, yun na din yung magsisilbing highlight natin. Huwag mong lagyan ng shading yung mga part na gusto mong lighter o highlight. Pwede din gumamit ng kneaded eraser o white charcoal para mag-add ng highlight later on. Sa next ay yung hair. Gamitin ng small pointed brush para i-outline yung drawing. Pwede din kayo gumamit ng walang tintang pentel pen. Kung ano mas prefer nyo, go for it. Also, nakakalimutan kong sabihin yung disclaimer ko. This is just my opinion, suggestion, and preference. Pwede mong sundin, pwede ding hindi. Wala namang pilitan. Next ay angle brush para gumawa ng hair strands. Slow din yung pag-build ng shading. Dahil black hair yung ginagawa natin, madami akong niloload na charcoal powder sa brush at hindi ko masyadong pinupuna sa scratch paper para pag-apply natin ay dark yung value. Gamit ulit ang small pointed brush para i-darken yung hair strands. At pansinin nyo na darker yung value na nilalagay ko sa magkabilang dulo at hindi ko masyado nilalagyan yung gitna kasi ito yung highlight. Gumagamit din ako ng 8B pencil para sharp yung edges ng strands. Tapos paulit-ulit lang yung process hanggang sa ma-achieve yung darkness na gusto nyo. Again, iwasan yung dark stroke in one layer para maiwasan yung mistake. Gamitin ang kneaded eraser o white charcoal para maglagay ng highlight. Yung iba gumagamit ng walang tintang ballpen sa paglalagay ng highlight. Intention naman yung ginagawa.
Before I continue, kindly like this video to support this channel. Subscribe to my YouTube channel for more videos at tap mo na din yung bell, yung katabi lang ng subscribe button to get notified whenever I upload a new video. Like nyo na din yung Facebook page ko at follow nyo ako sa Instagram at Twitter at Jeneline Sandaga para stay connected tayo. Yung mga links ay nasa description box para mas madaling hanapin. I-apply natin ito sa mismong paggawa ng portrait. Time-lapse ito kasi mga lagpas 3 hours ko yata ito nagawa, pero yung mga basics naman na mention ko before, ganun lang din yung gagawin dito. Paulit-ulit lang yung process, have patience talaga sa pag-layer. Also, hindi ito tutorial, hindi ko i-explain step by step kasi same lang yung nauna kong tutorial nung kay Ariana Grande. Ina-add ko lang yung mga basics sa first part ko, yung thoughts ko and some trivia about kay Catriona Gray. Inuna ko yung mata at gumamit ako ng 8B pencil para mas precise yung details. Huwag yung didiinan sa paggamit ng pencil para hindi mag-mark o mag-indent yung paper. Light lang yung pressure at layering yung gawin. Sa eyes, ang kadalasan dark ay yung eyeliner, pupil at eyelashes. So yun yung lagi kong ina-outline. Yung sclera o yung white part ng eye ay may shading din. Ginamit ko yung fluffy brush para soft lang. Also, in this process, nag-focus ako sa eye muna bago ako nag-move on sa other features. Na usually kapag first layer, nilalagyan ko muna lahat, light to dark. I was pushing myself then to do this portrait kasi honestly, hindi ito yung video na plano kong gawin for this week. Dapat ay watercolor portrait for beginners, pero I think medyo fail yung nagawa ko kasi hindi pang beginner. I keep adding layers so baka ma-confuse lang kayo kaya hindi ko na tinapos yung filming. Ito din yung kadalasang nababasa kong request lately. Kaya, ito yung ginawa ko. Still, congratulations kay Catriona Gray. Honestly, super strong ng performance niya from preliminary, swimsuit, yung mga gown niya, and OMG, ang gaganda. Ang galing din ng team niya. Tapos, kung makasagot pa siya iba, napagugol nga ako sa silver lining. Silver lining, a phrase used to tell someone that there is a brighter side to the problem they are facing. The phrase comes from the fact that every dark ring cloud has a silver edge or lining. Hindi ko napanood yung live broadcast kasi tulog pa ako, laging puyat. At pagbukas ko ng Facebook, puro mukha niya yung artwork sa Guhit Pinas. As in, I think mga 3 days or more yata na walang palya na may fan art ako nakikita at dadagdag pa itong ginagawa natin. Why not, diba? Lahat ay nagbubunyi sa pagkapanalo niya. Pero syempre, nakikita lang natin yung ngayon, yung success niya. Hindi naman nangyari overnight yun. Nanood ako ng mga past videos niya as in super hardworking din siya. Sabi nga sa isang quote, there's no substitute for hard work. Ang tunay niyang pangalan ay Catriona Elisa Magnayon Gray na ipinanganak noong January 6, 1994 sa Queensland, Australia. Filipino-Australian television host, singer, model, stage actress, and beauty pageant title holder. May nakikita din akong post niya sa Instagram, artist din siya. Australiana ang father niya at Filipina naman ang mother niya. Nakapagtapos siya with a master's certificate in music theory from the Berklee College of Music in Boston, Massachusetts. Pagkatapos niya mag-high school sa Australia, ay lumipat siya dito sa Philippines at nagtrabaho bilang commercial model. Nanalong Miss World Philippines 2016 pero hindi niya nasungkit ang Miss World 2016. Noong 2018, sumali ulit siya sa Binibining Pilipinas 2018 at nanalong Miss Universe Philippines 2018 at pinalad na maging Miss Universe 2018 ngayon. Nabasa ko lang ito sa Wikipedia. Si Pia nakatatlong try sa Binibining Pilipinas, si Catriona hindi man pinalad na makuha yung Miss World noong 2016 title pero hindi sila tumigil. Try pa rin hanggang sa makamit nila yung mga dreams nila. Nasabi ko sa past video ko na hindi lang nakadepende sa talent, skills, intelligence yung success, kundi sa grit o tibay ng loob sa Tagalog, na kahit anong mangyari, ilang beses ka mag-fail, you will stick to it. Super inspiring. Malay mo, this 2019, year mo na, diba? That's it for this video at ito yung huling art video ko for this year. Hopefully, makasama ko pa kayo sa 2019 at sa mga susunod pang taon. Also, belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Basta wish you all the best. And 20,000 subscribers na tayo. Super grateful ako sa inyo for all the people since day 1, mga notification squad, acting mag-like at mag-comment, mga nag-i-interact, at mga nag-share na nag-i-exist tong YouTube channel.
Thank you talaga. Thank you very much. Comment down below kung anong gusto nyong gawin natin para sa 20K celebration. See you on my next video. Bye!